Ang iba ay nagbabasa ng polyeto ng misa, nakakalimutan na ikaw ay buhay at naroroon sa kanilang kalooban. Mayroon ding mga lumulubog sa mga alalahanin ng buhay. Hindi pinapansin na ang mga sandaling iyon ay isang sagradong pagkakataon upang makatagpo ka, upang buksan sa iyo ang kanilang puso. Panginoon, ang aking puso ay nadudurog para sa iyo. Gusto kong sumigaw at ipaalala sa lahat. Magbigay pansin kayo! Alam ba ninyo, nakatatanggap lamang ninyo kay Jesus Eucharistia, na siyang buhay, kagalakan, at walang hanggang pag-asa. Mahalin siya, pahalagahan ang sandaling ito, at hayaan ninyong mapuno ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Panginoong Jesus Eucharistia, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na laging maging mulat at pahalagahan ang iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento. Gawin mo akong buhay na saksi na mag-aanyaya sa maraming kaluluwa na mahalin ka at lumapit sa iyo araw-araw. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na maunawaan ng malalim ang hindi matutumbasang kaloob na aming natanggap sa sakramento ng Eucharistia. Tulungan mo kaming maunawaan na ang bawat sandali pagkatapos magkomunyon ay isang mahalagang panahon upang makatagpo ka ng malalim, upang ang iyong pag-ibig ay humipo sa aming mga kaluluwa at pag-isahin kami sa iyong pusong puno ng pagmamahal. Sinabi ni Santa Maria Magdalena de Pazzi, ang mga sandali pagkatapos magkomunyon ang pinakamahalaga sa ating buhay. Ang pinakaangkop na sandali para sa isang matalik na pakikipag-isa sa Panginoon. Panginoon, naway lagi naming alalahanin ang aral na ito at mamuhay na mulat sa iyong pag-ibig sa amin. Gayunpaman, Panginoon, marami pa rin ang hindi nakauunawa nito. Pagkatapos ng bawat misa, maraming nagmamadaling lumabas. Dala ang mga pang-araw-araw na alalahanin at nakakalimutan na ikaw ay nananatiling naroroon sa kanila. Naghihintay ka na huminto kami sandali upang magnilay, magpasalamat at mamuhay sa iyong pag-ibig. Ako mismo, Panginoon, maraming beses ko nang nagawa ang gayon din. Lumalapit ako sa iyo nang nagmamadali. Lumalayo nang walang pakialam at hinahayaan ang aking puso na magambala sa mga makamundong alalahanin. Patawarin mo ako, Panginoon, sa hindi paglalagay sa iyo sa laging unang lugar at sa pagkalimot na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kaunti lamang ang aming pagmamahal. Pinapayagan naming lumamig ang aming pag-ibig sa gitna ng mga alalahanin ng mundo. Maawa ka sa amin at akayin mo kaming pabalik upang makilala namin ang tunay na halaga ng iyong pag-ibig. Panginoong Jesus, sa Eucharistia, gusto kong maging isang tapat na alagad mo. Alam kong kailangan kong matutunan na mahalin ka ng higit, kilalanin ka ng malalim at mamuhay ng lubos ayon sa iyong mga aral. Nagsisisi ako sa hindi pagbabasa, pagninilay ng may dedikasyon sa iyong salita, at sa hindi pagsisikap na maunawaan ng mas malalim ang pananampalataya ng simbahan. Ngunit ngayon, Panginoon, nagpapasya akong magbago. Gusto kong matuto ng higit pa, mahalin ka ng mas malalim at maging isang tapat na anak ng simbahan na iyong itinatag upang akayin kami tungo sa iyo. Panginoong Jesus, ang iyong mapagmahal na puso sa Eucharistia ay karapat-dapat na luwalhatiin magpakailanman. Matibay akong naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Sagrado Korason ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Pagningasin mo sa amin, Panginoon, ang isang apoy ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Baguhin mo ang mga walang pakialam at ang mga hindi nakakakilala sa iyo upang maranasan nila ang iyong kahangahangang pag-ibig.
Iligtas mo ang mga kaluluwang naghihingalo at palayain ang mga nagdadalisay sa purgatorio upang lahat sila ay masiyahan sa walang hanggang kaligayahan kasama mo. Panginoon, gawin mong ang aking puso ay mag-alab sa pag-ibig para sa iyo at laging nakatuon sa iyo. Panginoon, dagdagan mo sa aming mga puso ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, maging ikaw ang bukal ng pag-ibig at lakas sa bawat araw ng aking buhay. Puso ni Maria, gabayan mo lagi ang aking mga hakbang tungo sa iyo upang mabuhay akong protektado sa ilalim ng iyong pagkalinga. Panginoong Jesus Eucharistia, mahal kita ng buong puso ko. Naniniwala ako, sumasamba, umaasa at mahal kita higit sa lahat. Patawarin mo at hipuin ang mga pusong nananatiling malamig. Ang mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa o nagmamahal sa iyo upang maranasan nila ang matinding pag-ibig na dumadaloy mula sa iyo. Sa mga dantaon, ang Sagrado Corazon ni Jesus Eucharistia ay karapat-dapat na purihin at luwalhatiin. Sa mga dantaon, ang Sagrado Corazon ni Jesus Eucharistia ay karapat-dapat na purihin at luwalhatiin. Sa mga dantaon, ang Sagrado Corazon ni Jesus Eucharistia ay karapat-dapat na purihin at luwalhatiin. Walang anuman sa mundong ito ang maaaring makapantay sa lambing at awa na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Ibahagi ang panalangin ito upang mapalaganap ang ningas ng pag-ibig at pag-asa sa lahat ng sulok ng mundo. Tulungan natin ang iba na matuklasan ang magiliw at mapagmahal na presensya ni Jesus sa Eucharistia. Huwag kalimutang mag-like at iwanan ang iyong mga intensyon upang sama-sama nating maitaas ang ating mga panalangin sa Panginoon. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo para sa lahat ng pagpapalang ibinuhos mo sa akin. Nangangako akong mamahalin at paglilingkuran ka araw-araw ng aking buhay. Amen. 5 minutos kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Hesukristo, aming manunubos, narito ka sa simpleng anyo ng tinapay sa bawat sagraryo ng mundo. Ikaw ang pag-ibig na nakatago sa Eucharistia, nananatili sa amin upang kami ay mahalin, protektahan at pagpalain. Ngunit, Panginoon, gaano karaming beses kang nag-iisa at pinabayaan kapag ang mga tao ay abala sa kanilang buhay at nakakalimutan ka sa sagraryo. Ngayon, lumalapit ako sa iyo, hinihiling ko na dagdagan mo ang aking pananampalataya. Palawakin mo ang aking puso upang mas mahalin kita ng mas malalim araw-araw. Panginoon, gawin mo akong tapat na mananampalataya na lumalapit sa iyo at nagmamahal sa iyo ng higit sa anumang bagay sa buhay na ito. Oh, kabanal-banalang sakramento, Diyos ng awa, baguhin mo ang aking puso upang maging mapagbigay, mapagpatawad at magmahal tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ipagkaloob mo sa akin, Panginoon, na lumakad sa liwanag ng katotohanan at katarungan, na bawat hakbang ko ay mapalapit sa iyo, at ang aking buhay ay maging maliit na refleksyon ng iyong pag-ibig at awa sa sangkatauhan. Inaasam ko na ang iyong liwanag ay magliwanag sa aking kaluluwa, at sa pamamagitan ng aking buhay, madala ko ang iyong pag-ibig sa mga nakapaligid sa akin. Natutunan kong mahalin ka mula sa mga unang sandali na nakilala kita. Ipinakita mo sa akin na ako ay isang minamahal na anak, binalot sa iyong walang hanggang pag-ibig.
Natutunan kong ibigay ang aking mga alalahanin at takot sa iyong mga kamay, tulad ng isang bata na nagtitiwala sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. At kaya, sa tuwing may lumalapit sa akin sa mga sandali ng kalungkutan, inaakay ko sila sa iyo sa sagraryo. Sinasabi sa kanila, pumunta ka sa sagraryo, doon naghihintay ang Panginoon. At pagkatapos, bumabalik sila na may ngiti, na may pusong puno ng kapayapaan at kagalakan. Isinusumbong sa akin ang mga himala na iyong ginawa sa kanila. Kay gandang patotoo ng iyong pag-ibig, ng tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia, kung saan pinili mong manatiling malapit sa amin. Mayroon akong kaibigan na ang pagtatagpo kay Jesus sa Eucharistia ay ganap na nagpabago sa kanyang buhay. Tuwing umaga, humihinto siya sa harap ng simbahan bago pumasok sa trabaho, kahit nasarado pa ang simbahan. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa labas ng sagraryo at pinasalamatan ang Panginoon para sa isang bagong araw. Kahit na nasa pintuan lamang siya, nakadarama siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Umiinit ang kanyang kaluluwa at nakakahanap ng motibasyon upang harapin ang buhay ng may pag-asa at kagalakan. Salamat sa gawaing ito. Ang bawat bagong araw ay nagiging isang paglalakbay na puno ng biyaya para sa kanya. Dala sa kanyang puso ang iyong presensya upang ibahagi sa mga nakakasalubong niya sa kanyang daan. Ang katapatan at pag-ibig na iyon ang pinakamakapangyarihang patotoo ng iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kinikilala ko na ang kabanalan ay hindi isang bagay na hindi maaabot o nakalaan lamang para sa mga pari at relihiyoso. Ngunit ito ay isang pangkalahatang paanyaya para sa ating lahat.